even in the Protestant, Pentecostal, Easter and time message. Tinitignan ng Panginoong Diyos kung ano yung sukat na inabot nila sa pahayagan. At dahil doon sa alam nila na pahayag ng salita ng Diyos, kapag sila po ay tumaas ng kamay at pumigit, kumanta sa Panginoon, hindi mo kailangan magwala. Hindi mo kailangan ipakita na puspos ka ng Espiritu Santo. Ang mahalaga sa pagsamba natin sa Panginoon Diyos, yung ano yung nakaisip ng Diyos pagkakinagdan sa atin tungkol sa kanya. Yun po yung nasasabi ko po na isang mataas na pagsamba. Kasi hindi naman po natin ay papakita lamang, mga kapatid, sa pamamagitan lang ng pagharapong awitan, iyakan, hindi masama po yan. Pero ang gusto ko sabihin, mga kapatid, tinitingnan ng Diyos, hinahanap ng Diyos, ayon sa John chapter 4, yung nananamba sa Espiritu ng Katuan. Ibig sabihin nun, meron kang naabot sa isang mataas na kapayagan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung antas na yun, kahit ikaw ay pumigit lang at tumaas ka ng kamay, pero alam mo yung salita ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa kapalaman natin, doon tayo tinitingnan ng Diyos sa ating pagsamba. Kasi ito din ako. Sa panahon po natin ngayon, ang condition po ng church, from the first condition, na-remove yung truth, word of truth. So, ibig sabihin ko, na-remove yung word of truth, may nangyari sa pagsamba. Napakilaman po ng chapter. Actually, may kinalaman sa word. Yung first 33 AD until before 300, yung pagsamba pa patungkol sa salita ng Diyos, mataas pa po yun. Pero after 300 AD, pumasok po ito ng 300 hanggang before the time of Luther, yung panahon ng Dark Ages. Kahit mababaw po alam nila sa bundok ng mga kabunduan ng mga Kristiyano. Hallelujah. Pero yung truth na hinawakan nila based on the scriptures, pag ito po ay kanilang inawit sa Panginoon, initignan ng Diyos yung kanila pananampalataya. Sa panahon yun. Pero sa panahon na yun, mababaw po ang pagsamba nila. Kahit sabihin natin ang buhay nila, mga kapatid, ay binahain nila sa Panginoon Diyos. Tila baka parang napakataas talaga. Mga kapatid, ang pagbigay natin ng buhay sa Panginoon ay kailangan sa isang mataas na sukat ng pahayag ng Biblia. Hallelujah. Mga kapatid, nagsimula ang Paul, yun ang Dark Ages, yan po yung tatlong kondisyon ng Iglesia. For the first, church age, then Paul, ang sumunod is restoration. Bakit po nagkaroon ng restoration? Kasi gustong iangat ng Diyos at pagsamba ng kanyang mga anak ng Iglesia. Hindi lang dahil sa ganda ng worship, kundi dun sa word, yung pagkilala sa salita ng Diyos, pagkilala sa Ama at sa Anak. Praise God. So, nagsimula kay Luther. Ano ang ini-restore kay Luther? Justification by faith, sola fide, Romans 1:17. Pero yung justification, mababaw yun eh. Pero ang sabi ng Bible, it is the power. I'm not ashamed of the gospel. It is a power. Yung word power, mataas na talagang ba yun? Mayroon pong selyo ng Espiritu Santo doon. Hallelujah. It is the power of God. I'm not ashamed of the gospel of our Lord Jesus Christ. Kahit na justification by faith lang ang binigay kay Luther. Pero yun po yung power. Ibinalik ng Diyos from Luther, then the Reformation period, pagkatapos po ng panahon ni Wesley, sanctification method, at pagkatapos ni Wesley, 1900 as still, the restoration of the gifts, itinataas ng Diyos, mga kapatid. Yung sukat ng salita na dating nasa iglesia, pero unti-unti ibinabalik ng Diyos. Hanggang sa pumasok, mga kapatid, ang ating mahal na propeta, Brother Branham, Revelation chapter 10, malakay, Luke 1:17. Ang panahon ni Brother Branham ay isang mataas na uri ng pagsamba. Kaya sa lahat ng mga tumatama sa Biblia. Even ang denomination, theologian, doctor of divinity, walang hihigit kay Brother Branham. Hallelujah. So, nung panahon ni Brother Branham buhay siya, and then after Brother Branham 1965, ano nangyari? Hindi namatay ang gospel, hindi namatay ang word of truth. Nagpatuloy po ito.
dinala ng fivefold ministry. Hallelujah. And in Ephesians chapter 4, mapapansin nyo, if you read in Ephesians chapter 4, meron pong word doon sa fivefold. Word, some. If you read in Ephesians 4, some. Ibig sabihin niyan, yung fivefold ministry, sila po yung spiritual leaders na may hawak ng word of truth at sila po ang nagbibigay sa iglesia. Para ano? Anong purpose ng fivefold ministry? Gawin silang katulad nila. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 13. Tignan niyo po till we all word all dating some, pero magiging dapat half. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, sa unang panahon ng Kristiyanismo, kung anong mensahe ibinigay sa iglesia, mga kapatid, kasi tumanggang tatay, dapat alam din ng asawa. Dahil Priscilla at Aquila, nag-enjoy sila sa word. Sino po, anak ni Philippo, si Evangelist, prophetisa yun. Nag-enjoy sila sa word. Anak po yun. Ibig sabihin, ito po ang task na ibinigay ng Diyos na pagsamba. Patungkol po sa salita ng Diyos. Ang task na yun ang kaligtas ng mga kapatid. Ibig sabihin, pamilya po. If you read in Ephesians chapter 3, verse 15, pumipili ang Diyos sa langit at sa lupa. Anong klaseng pagpili ng Diyos sa lupa ng pamilya? Yung pamilya na may mataas na pagsamba, na may nalalaman sa salita ng Diyos. O di na lang po. Of whom the whole family in heaven. Sino po yung nasa heaven na? Ito po yung mga alahi sa angkan ni David. Like Joseph. Luke chapter 2 verse 4. Acts 3:25. Of whom the whole family in heaven and earth is named. Kumukuha ka ng pamilya. Yan po ang sabi yan. Hallelujah. So, bakit sa panahon po natin, ito reality,